Yo mga katek, gumawa pala ulit ako ng video para sa mga nagtatanong kung pwede ba siya sa internet sharing or PPOE setup. Ito yung nagpaparent ka ng internet via PPOE setup mga katek. Ito yung may mag-rent sa inyo ng internet mga katek. Example, yung layo 500 meters, 1 km. Then gagamit na kayo ng fiber optic. Ngayon, papakita ko sa inyo na gagamitin natin itong PoE Media Converter. Gagawa tayo ng diagram para mas maintindihan ninyo. Ipapaliwanag ko sa inyo saan ang A na PoE MediaCon at B na PoE MediaCon. Saan ba siya ilalagay? Sa PPOE server ba or sa PPOE client? Start na natin mga katek. Example, meron kang ISP at pinaparentahan mo to. At ang gamit mong router ay MikroTik para makapag-create ka ng user and password para sa mga PPOE clients. Siyempre, ang one connection ng ating MikroTik is nakakonect sa ating ISP. Ang MikroTik ang magsisilbing PPPoE server. Siyempre, sa client side naman natin is magkakaroon tayo ng router. Yung one connections niya, ang pipiliin natin doon, siyempre, yung PPOE setup or yung PPOE accounts. Sample ang server natin, pati ang client natin ay may layong 1 km. Siyempre, kakablehan mo ito ng fiber optic cable para magkaroon ng connections ang client mo papunta sa ating server. Dito, gagamit na tayo ng PoE Media Converter. Sa PPO server, dito nakalagay yung ating PoE Media Converter na letter A. Nakakonect ang LAN port ng ating PoE Media Converter sa LAN 1 port ng ating MikroTik kung saan nakasetup yung PPOE server natin. At nakakonect naman sa SC port ng PoE Media Converter ang fiber optic cable papunta sa ating client. Sa client side naman natin, dito natin ikakabit ang letter B ng ating PoE MediaCon. Yung LAN port pala niya is nakakonect sa 1 port ng ating router kung saan natin isi-setup ang PPOE accounts. Nakatusok naman ang ating fiber optic cable sa PoE MediaCon SC port, papunta naman yan sa ating PPOE server. Dito mga katek, gagamit tayo ng power adapter sa dalawa nating MediaCon. Yung support niya palang power adapter dito mga katek is 12 volts to 48 volts, 5 watts. Yes mga katek, dalawang options yung pwedeng power input ng ating MediaCon. Pwedeng PoE, pwede ring power adapter. Bibigyan ko kayo ng senaryo kung PoE ang gagamitin natin or PoE switch. Hindi tayo gagamit ng adapter dito. Yung PoE switch na mismo magbibigay ng power sa ating PoE MediaCon. Example, naglagay tayo ng PoE switch dito sa ating PoE server. Yung uplink ng PoE switch is papunta sa LAN 1 port ng ating PPOE server kung saan nakasetup yung ating PPOE. At ang ating PoE MediaCon is nakatusok doon sa ating PoE switch sa may PoE port. Sa isang cable, doon nadadaan ang ating data pati na rin ang power ng ating PoE MediaCon. Sa client side naman mga katek is maglalagay din tayo ng PoE switch. Ang PoE switch uplink natin is nakakonect sa 1 port ng ating router client. At ang PoE port naman ng ating PoE switch is nakakonect sa ating PoE Media Converter. Okay itong setup na to mga katek kung naka-VLANs ka or may mga VLAN kang setup. Gagamitin mong PoE switch is manageable. Kung gusto niyo ng ganitong PoE MediaCon, message nyo lang ako at pwede ko kayong supplyan sa mga project nyo. Ang PoE Media Converter na to, ang ginagawa niya is pinagkikita niya yung dalawang device na magkalayo na umaabot na yung range ng 200 meters pataas. Ito na yung ginagamitan natin ng fiber optic kasi hindi na ito kaya ng Cat6 cable. Sana nakatulong tong konting tips ko sa inyo mga katek. At sana papalaw naman ang aking Facebook page at pasubscribe na rin ang aking YouTube channel. Para sa mga tanong nyo about sa MediaCon na to, kung ano ang pinagkaiba ng 100M sa 1000M. Kung ang speed ng inyong internet is 100 Mbps at ang device na gagamitin nyo is 100M, ang gagamitin yung MediaCon is 100 Mbps din mga katek. At kung 1G naman ang inyong internet speed at 1 gigabit naman ang inyong mga device, ang gagamitin yung PoE Media Converter is 1000M para ma-maximize nyo yung speed na gusto ninyo. About specs naman ng ating MediaCon, ang wavelength niya 1030, 1550. Ang power supply naman niya, support niya yung 12 volts to 48 volts adapter at 5 watts. Support na rin siya ng PoE. About sa range naman, kapag ang speed is 100M, support niya ang 20 km. Kapag ang speed naman niya is 1000M, support naman niya ang 3 km. Meron siyang SC connector at LAN port. Kung gusto niyo ng ganitong PoE Media Converter, i-message niyo lang ako.
pwede ko kayong supplyan sa mga project nyo. Kung gusto nyo ng mga ganitong video guide at video tips, papalo naman ako sa aking Facebook page at pasubscribe na rin sa aking YouTube channel, pati na rin sa aking TikTok. Salamat mga katek! Yung mga katek, para sa mga nagre-request about dito sa PoE Media Converter, gumawa tayo ng video mga katek para ipakita sa inyo kung paano ba paganahin itong PoE Media Converter natin. Meron tayong NVR. So sa NVR, meron tayong PoE switch at meron tayong isang camera. So example ito para mas maintindihan niyo. May isang area naman tayo na meron tayong maintenance box. At sa loob ng maintenance box is may PoE switch at may nakatusok na camera. 500 meters or 100 km example ng layo niya. Bibigyan ko kayo ng senaryo mga katek about network CCTV camera. So example, meron kayong IDF1 area at meron kayong IDF2 area. IDF1 from NVR is meron 500 meters. From IDF1 naman to IDF2 is meron namang 1 km. Para sa mga tanong nyo about sa media na to, kung ano ang pinagkaiba ng 100M sa 1000M. Kung ang speed ng inyong internet is 100 Mbps at ang device na gagamitin nyo is kung 1G naman ang inyong internet speed at 1 gigabit naman ang inyong mga device, ang gagamitin yung PoE Media Converter